Mga kababayan mga sir, this is Jam. The Filipino channel lang niya pong lingkod. So today is June 25, 2026. At tayo ngayon ay papunta dito sa may Olympic Heights. Dito yan sa may Orchard Road, East to Wood, Bagong Bayan, Quezon City. At dadalhin po natin una sa may 10th Avenue, Barangay Socorro, Cubao. At final destination sa may St. Peter Chapel sa may Rojas Project 1 sa may Quezon Avenue po yan, Quezon City. Okay, magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Ato, Olympic Flying. Ayun. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya mante pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at talakayan po. Dito na tayo. The investigation revealed that she created multiple Facebook accounts to disseminate this content, which spreads rapidly across social media, alarming students, parents, and the public. Her identity was confirmed through social media analysis and information from concerned individuals. However, the accounts and user posts were deleted after engagement with Jasmine, who was hesitant and uncooperative due to the fear of repercussions. Her parents, when approached by Tolosa MPS, refused to provide information about the incident. So again, there was no incident. Pero sinabi niya, nag-post na siya na may mangyayari. Nung nalaman namin, pinaktuhan kagad namin. Okay? There are several motives behind this. Namely, the incident arose from, this is according to the investigation, the incident arose from Jasmine's personal and family issues. Following engagement with their family and along with investigation results, the threat appears to be neutralized and inactive. No evidence of an organized plan or involvement of others was found, and neither Jasmine nor her family had access to firearms. It is possible that she was influenced by a recent shooting at San Jose National High School. Okay, why is this important? Ito po ay panawagan ko sa lahat ng mga netizens natin. Kung may makita po kayo na kahit anong threat or imminent threat or chatter sa mga group discussion na merong gustong gawing mass shooting or violence to be inflicted, please call 911 and inform right away. Gaano ka-importante ang 911? Within 1 minute of the shooting, tumawag ang teacher sa 911 sa Leyte. Within 5 minutes of the call, dumating na kaagad ang first responders. Ito, upon knowledge of a possible threat, pinuntahan kaagad ng CIDG ang nag-post at inimbestigahan. It could have been benign, pero pwede naging marahas. But any information, and I repeat, kung may nalalaman po kayo na nagpaplano o mayroong kausap na gustong gawing makaharasan sa mga eskwelahan o kapwa, pakikatawag kagad sa 911 and we will respond accordingly. Okay, that is the first. Number 2, with regards to the Tolosa incident, everything has been reported, but I have noticed a few infirmities of the law which I will recommend to Congress to revise. Yung batas talaga na there are millions of gun owners in the Philippines. Million po yan. At
don't have the exact number. May napansin po at Ang registered firearms natin. Pero ang culpability ng may-ari ay napakababa. Sa nangyari ito sa Tacloban, na kinuha ang baril, kung private owner, ang case niya is only civil, parang criminal. Ako po ay naniniwala na sa lahat na may-ari ng baril, may kakibang responsibilidad kung paano alagaan to. Dapat to ay naka-safe, dapat to ay nasa lock and key, at dapat to 100% of the time ang responsible ay yung gun owner. Maraming advocates ng people for the responsible ownership of guns. Nananawagan ako sa lahat ng mga advocates ng people for the responsible ownership of guns. Tulungan nyo kami para mag-craft ng bagong batas na may responsibility ang gun owner tungkol sa kanilang hawak. It is a deadly weapon. It cannot be compared na hiniram ang kotse, tapos nakasagasa na isa, may civil liability ang may-ari ng kotse. Baril to. In this case, ginamit ng estudyante. In case 1, the firearm used was a service pistol of a police officer. That ang charge lang ay malversation. Walang criminal liability ayon sa batas. Pero para sa akin dapat meron. Kung ikaw ay matapang, kung ikaw ay gusto, hindi matapang, kung ikaw ay mahilig sa baril, o ikaw ay may service firearm, dapat itago yan. Dapat walang nakahawak na iba. In the other case, security guard, nakalagay rin doon yung baril. Yung dalawang bata, 2 araw nilang pinano to, at alam nila kung saan kukuha ng baril. I recommend to Congress that they rewrite the IRR of gun ownership and the responsibility for owning firearms, and to put the criminal aspect into the illegal use or illegal transfer of their guns. People have to be responsible gun owners or gun operators. People have to take accountability. So nangyari dito, wala kaming ma-charge dahil bitin ng batas. Kailangan may liability ang mga taong ito. Kailangan may criminal liability yung mga taong ito. Kailangan lahat na may-ari ng baril, lahat na merong lisensyang umawak ng baril, ay responsable sa kanilang pag-handle na kanilang mga kagamitan. Ito ay pwedeng maraming pwedeng malukhang mangyayari. Now, having said that, I believe also that games espousing violence like gore box should be permanently banned from the Philippines. I believe that it desensitizes young people into the elements of death, elements of violence, and elements of murder. I believe that the government, that the Congress also should study the matter kung paano mapigilan to. Questions? Thank you very much, sir. And we are now ready to accept questions from the media. From UNTV, Ms. Leia Ilaga. morning text. Sir, upon verification, yung po bang Jasmine ay doon nag-aaral? Yes. Doon siya nag-aaral. Sir, background niya, nag-aano din ba siya 14 years. naglalaro? Oo, 14 years old. Bigla na lang nag-post ng gano'n. Pero mukhang may issues sila ng parents niya. So, hindi pa kompleto eh. Kasi nangyari to alas 11 ng gabi bago siya nakuha. So, we're still debriefing her kung ano talaga ang intent niya. Again, ito ang infirmity ng Juvenile Justice Act. Kung nakita niyo yung mga bata nag-usap, ay walang mangyayari sa akin kasi 14 years old lang ako, pwede ako. Napansin rin na ng mga kapulisan na ginagamit ng mga drug lords na courier
ang mga 14-year-olds, sila ang ginagamit para walang charge. I recommend strongly to Congress that we work together to come up with a more comprehensive law on juvenile justice. And hindi naman ako nagasulat ng batas. Ako itutulong lang para naisulat ang batas ito at naibago. Sir, kung iilan kayo ng rekomendasyon, anong age dapat ang I will have to work with them. I think the age is not important, but cognizance and intent are the most important factors. In this case, yung 14 years old, alam niya na hindi siya matcha-charge. Kaya siya ang pumutok ng marami. Siya ang nakabaril ng marami. And, ayon sa batas, malilibre siya sa ginawa niya. So there must be change. Okay? Thank you. Mr. John Veneracion from GMA. Nung araw ng Spingan. Oo. Again, salamat kay Senator Bamakino. Siya nagbigay linaw sa akin. Tumawag sa akin at sabi ko, I'll be on it right away. Alas 8 na tinawag sa akin. Alas 11 na puntahan na yung bata. Nahanap na namin. Again, tumawag kayo sa 911. Kung may naririnig kayo na any threat, kung makita kayo na conversation sa Facebook, tumawag kayo kagad sa 911. Yung nangyari sa Tacloban is nobody's fault except the children, except the 14-year-old and the 15-year-old and the owners and registered operator of the firearms. Wala naman may gusto mangyari yan. Hindi pwede sisihin ng pulis kasi doon kami sa labas, ang mga pulis ay nasa labas. Pero hindi naman nila pwede kapkapin ng bawat pumapasok ng estudyante. Hindi nila pwede buksan ng bag. Hindi rin pwede sisihin ng teacher. Dahil kung ang teacher naman ay sa 2,800 na estudyante, ay paano niya malalaman na pa rin. Pero, I think it should be a collective responsibility ng buong eskwela na kung may bully, ay i-report kaagad sa principal. Again, I believe collective responsibility ng buong community yan na kung may bully, i-report kaagad sa principal. Yung 14 years old, yes, wala. That's right. Tingin namin, kung gusto gumawa ng copycat. Gusto gumawa ng copycat crime. Ayun ang delikado dito eh. Kasi nga nakikita sa video games na napakadali pumatay ng tao. Tingin nila, ay ginawa doon. Kaya ko rito. Please, use 911. Kung may makita kayo na kahit konti lang sign na may troubled use, kaibigan nyo, kamag-anak nyo, kapatid nyo, anak nyo, kung may makita kayo of any possible language sa mga post nila o pag-uusap sa chat, i-report nyo kaagad sa 911. 911 work. Within 5 minutes, dumating ang first responders. Sa lahat na nangyayari yan, let us be the first responders in this. Call 911. Yes. Hindi mo kasi pwedeng sabihin na hindi siya seryoso eh. Any threat is considered light until it is neutralized. So, hindi mo pwedeng sabihin na pagbasa mo ng post, ay wala to. Hindi pwedeng ganon. Basta may makita kayo na kahit konti man nababala na mayroong mangyayaring karubal-tubal, magsabi kayo kagad. Tumawag kasi kayo sa 911, sabihin niyo kung ano nakita niyo para ma-investigate agad. It will go a long way in stopping into a repeat of what happened last Monday. Any more? Next from PNA, Mr. Lloyd Galiwan. Last na to, okay, ikaw. Wala na, sabihin. The kid was not charged with anything. Again, 14 years old. Nasa bahay nila. Sa bahay nila. Dinala sa DSWD para interview. Pero he cannot be charged with anything. Or she cannot be charged with anything. Sek, pakilinaw lang doon sa liabilities ng gun owner. Yung police,
Tsaka yung naka-registered sa... Ang liability lang ay malversation. So, dahil police property ginamit ng iba, not for the intended use. Ayun ang infirmity ng batas. Di tayo makapark po eh. Hindi, pwede doon sa Migi. Ang gun owner, kung gamitin ng iba, ang baril nila. May para kasalubong mamatay kasi ng mga- tao. Where, I Ayan believe, No. dapat kung may baril ka, naka-lock and key at ikaw ang sole responsible person basta naka-lisensya sa iyo baril na yun. Okay. Thank you, sir. Okay? Yes, this is the first. Kailangan recorded this kuya. Wala pa kami nakikita na Papa. nag-research kami. Wala pa kami nakikita. Again, next class. Nakalimutan niya ito stop. Ilagay yung stop It niya. is up to them. Hindi ko ba-confirm ko kung sinabi nila. Sabi, hindi pa nga ako, ready. What Sabi information sa- they have. But then they... Last na, okay. Sir, gumawa po ng task force si Manila Mayor Isko. Nire-recommend po ba natin to sa ating LGUs na gumawa ng similar task force po? The mayor is a very proactive mayor. Magaling na mayor yan. So gumagawa siya ngayon ng hakbang niya. Pero depende yan sa mga mayor eh. Pero kami, nag-recommend kami na yung mga barangay tanod will be actively participating now in enforcing and in peacekeeping sa mga campuses natin. Very good, sir. Bawal kasi sa loob eh. Okay, thank you very much. Thank you very much, sir. And that concludes our first briefing this morning with our Secretary of the Department of Local Government, Juanito Victor Siremol. Nasaksihan nyo ang press conference ni DILG Secretary John Vic Remulla. Ito ay may kaugnayan, no? Diyan sa nangyaring shooting na kinamatay ng tatlong mga estudyante sa Tacloban. At naroon ang ating kasama si Marlene Padiernos para bigyan pa tayo ng konting update dun sa nangyaring press conference. Marlene? Galing sa katatapos nga lang ng pulong balitaan ngayong umaga dito sa Campo Crame, sinabi ni PH Secretary John Vicamolia na mayroon pang isang tangkang pag-atake sa isang paaralan sa Tolosa, Sanite. Ang kanilang napigilan, ito nga ay matapos na makatanggap ng mensahe si Secretary Remulla mula kay Senator Pam Aquino na meron isang chapter o nagpapakalat ng post sa social media na may mga pagkatakalang shooting doon sa isang Tolosa National High School doon sa bahagi ng Leyte. Shooting at stabbing ang plano umano nitong perpetrator na natukoy na isang 14 years old na babae na isang grade 10 student. Hindi yung Sabi nag-iisip ng nga DILG, agad sa dito ko pinapuntahan sa pagkakataon ng SEO at kaya CNTG. hindi sila nagpapa-interview sa At yan namang napigilan kasi yung umunay masamang si Sam, balak. Kaya lumalabas doon sa inasyon na investigasyon na ang motibo nung after ng systematic na isang motibo may dito sa na-leak na pagkapakalat nga hindi ko alam kung video pananakot na ito yun na ay parang problema doon sa binabackstab pamilya sila nitong ng mga bata. Pero media. ang pumag-denominator, Danny, nitong bata, umuusbog yung mga ganitong insidente ng mga karahasan sa mga paaralan na pinahitilan, kinasukutan din ng mga estudyante. So, kabilang yan sa mga dahilan na kinukonsidera ngayon, bakit binibigyan ng komprehensibong batas o bakit binibigyan nasabi nila kailangan ng mas komprehensibong batas itong Juvenile Justice Act. Kasi madagdag ko lang din, doon sa insidente sa Tacloban City, lumabas kasi doon sa initial investigation, di ba, na itong 14 years old na perpetrator doon sa shooting incident sa Tacloban City, siya yung parang pinaka-instigador doon sa nangyaring pag-atake doon sa paaralan. Pero sa ngayon, ang nasasapan pa lamang ng reklamo sa prosecutor, itong 15 years old, naiilang bala lang yung napakawalan nung kasagsagan o nung shooting incident doon sa paaralan, Daddy. So isa yan sa mga sinabi ni DILG Remulla na mga konsiderasyon o na mga insidente kung bakit kinakailangan nga na mas komprehensibong batas. Dahil aware din itong mga kabataan na ito na may chance na makalusot sila sa pananalitan dahil nga sa kanilang murang edad. Pero napaka-importante rin binanggit ni Secretary Remulla, nakita ko dun sa sa press conference,
yung panawagan niya sa mga netizens na talagang gamitin lagi ang 911 pag merong mga sa chatter na mga, let's say, naghihimok o gagamit ng dahas, di ba? Somehow, kaya siguro na-neutralize itong report ni Senator Bam Aquino ito sa Tolosa Leyte na dapat pala meron na namang mangyayari pala. Marlene? Nakakabahala sana yung inireport nito ni DLG Secretary Remulla. Kaya nga sinasabi na agad ipagbigay alam sa otoridad sa 911 dahil yung nangyari pala sa Tacloban, itinawag sa 911 kaya agad din narespondihan ng mga pulis doon sa lugar, Dani. Bukod doon sa mga ganitong insidente, pwede rin sa kabilang din sa mga tinitingnan dahilan yung bullying. Pwede rin itawag sa 911 actually kasi may mga experts din na pwede makausap yung mga individual na may kinakaharap din na problema sa 911, Dani. Oo, okay. O sige, Marlene, thank you very much sa update at ingat-ingat lang. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TCMM. Maraming salamat, Marlene Padiernos mula dyan sa DILG press conference. Ang oras natin? Bilis, 10:58 na ho in the morning. Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex. Okay, ayan ho ang naging programa naman natin ngayon. Bago kami magwakas ay pasalamatan ko lang ng ibang mga viewers natin. Nakatutok sa atin si Dulce Orate, Teka, meron pa muna tayong commercial, Commercial muna tayo bago tayo magbalik ulit dito sa programa Kabayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM. Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liberate Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liberate Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liberate Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liberate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liberate Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liberate Pro. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa TCMM, Radyo Patrol City, Presa. Ang program ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex. TCMM, Radyo Patrol City, Presa at TCMM, Teleradyo. Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness. Bakit Lightweight ang pinipili mo? Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin. Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na. Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Lightweight ako. Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Rightment. Kaya ako, kailangan hiyang. If symptoms persist, consult your doctor. Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nila Christian Leonores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa TCMM Radio Patrol sa Presa at TCMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TCMM. Okay, dito nagtatapos ang ating programa. Balita, kabayan, no? Siyempre, patingin ko na si Albert Uy at saka si E.G. Bumagat, ano?
Hindi pala kasama yung kids. Salamat na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po muna po sa mga talaga. Tayo ay gagawa na ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po. Sabi ni Bermudez naman, standby sa text connect ha, sandali, bumubuso kayo, babalikan ko kayo dyan. Si Bermudez, ang sabi niya, ang mga guro dapat talaga bigyan ho ng karapatan. Ang mga yan na magdisiplina, pero yung hindi naman aabuso na sa nilang, di ba? Hentadan lang. At ang foundation ay tamang guro at aral. Sabi ni Gary, oo daw. Sabi ni Jane, ang say niya ho dito, pabor ako, ibalik po. But at the same time naman, may consent ha sa magulang daw. Napag-uusapan yan during mga PTA meeting, tapos may signing ng waiver. O kaya naman, gawa ng survey daw ho muna kung anong klase ng disiplina ang pwedeng payagan. Anong klase dati? Naalala ko, may mga eraser lumilipad sa loob ng classroom. Choke kaya? Choke. Yung ba? Yung may ganon. Kasi kailangan mo isa-isahin yung pagdidisiplina, kailangan nun need ang particular na bata, ano? Kasi sa bahay pa lang, mas alam ng magulang kung ano ang kinatatakutan ng bata. If hindi, sa teacher, bibigyan ng ganyan, go signal daw, coming from the parents, mas magiging complacent ang bata gumawa ng kalokohan. So sabi niya, pabor daw ho, pero daan daw muna, waiver, PTA. Sabi ni Shiver Rovin, ako po ay pabor ako na maibalik po yung disiplina ng mga guro sa mga estudyante para kapag sila ay, alam niya, maingay, noisy, nagdadaldalan, pwede silang ito na yung sinasabi natin kanina, yung eraser lumilipad. Kapag hindi nakikinig sa teacher, eraser pag tinamaan ka nun, sakit nun. 2174 ang say niya, balik tayo sa text connect, sabi niya, pabor ako dyan. 5393, sandali, bumaba agad. So, asa ka na? Sobrang pabor po ako dyan, Sir Weng. Second parents ko kasi ang mga teacher. So, pabor siya. 242, sir, good morning. Ako ipabor. Sabi ni 3163 naman, sir, ako'y tamang pag-uugali ng isang tao ay nabubuo sa tamang pag-aaruga ng pamilya. I am in favor ho dyan. In favor of proper disciplining of students by teachers. Yan, teacher ha. Yan, tinatanong mo natin. Sabi ni 6648, good morning po. Pabor po ako, ibalik po yung dating sistema para magkaroon ho